I don't know if alam nyo na tong balitang to, pero sige, pag-usapan natin. Alam nyo ba na ang SMNI, yes, tama po kayo nang narinig, ang SMNI po ay hindi pinayagang maka-coop up. Hindi po sila pinayagan na makapasok sa Malacanang para mag-cover po ng live coverage ng SONA ng ating presidente. So yun po guys yung yung pag-uusapan natin yan kasi totoo po talaga guys na binan po ang SMNI para makakuha ng live coverage dito nga po guys sa gaganapin na SONA ng ating presidente. So ipapaliwanag natin yan. So ito kasi yung post ni Jason Sa. So basahin natin Sabi niya dito, our SONA media accreditation for our SMNI technical people and logistics for our live coverage and streaming has been disapproved by the Office of the Speaker and Office of the President. So mukhang masama na naman po ang hangin, ang balik dito na naman po sa ating presidente at dito sa sa Office of the Speaker. Nako, damay na naman dito si Martin Romualdez. Anyway, bago natin simulan itong talakayang to, ang bobo talaga ng ng mga nandoon sa SMNI. Alam mo ikaw Jason Sa, bago ka mag-post, actually, kahit hindi na natin tanungin itong si Jason Sa alam mo naman ang reason kung bakit hindi kayo pinayagan hindi kayo binigyan ng accreditation, hindi kayo pinayagan na kumuha ng live coverage, ng streaming dito nga sa gaganaping SONA ng ating presidente. Alam nyo naman na na-revoke ang franchise nyo. Diba? I don't know kung itong mga nasa SMNI na to, may mga tililing ba? Pero alam naman nila na pinastop, diba, ng NTC yung kanilang operation. May problema kayo sa franchise nyo. Alam nila yan guys at hindi din nila pwedeng maitanggihan dahil naging laman din po yan ng mga balita simula pa nung December. So unang-una, paano kayo papayagan? Kayo bukod sa wala kayong franchise, fake news kayo. Diba? Fake news kayo, hindi nyo pa nga nare-resolve yung issue nyo sa franchise nyo Diba? Pinatawan kayo ng indefinite suspension hanggang sa na-revoke yung franchise nyo, tapos nilalakad pa din, dinidinig pa din up to this moment yung kanilang issue. So anyway, eto, basahin pa natin tong ni Jason Sa. The usual designated media space for SMNI live coverage inside the House of Representative of the Philippines at the Batasan Complex is reportedly reserved for the Romualdez-owned Teleradyo 630 KHZ. Hindi ko alam kung anong meaning ng KHZ na yan. In the view of this development, we regret to inform the public in the general and the Filipino people in particular that SMNI cannot cover the SONA event live from the Batasan Complex on July 22, 2024. So instead, we will do the pre- and post-analysis. Yan na naman sila sa kanilang mga analysis. Walang kwenta yung mga analysis ninyo kasi puro lang mga paninira, napaka-bias, selective nyo. So, State of the Nation today, live on all SMNI new media platform, social media platform nationwide and worldwide via web on smni.com. Anyway, yan guys. So, okay. Alam nyo naman kung bakit kayo hindi binigyan ng ng accreditation. Alam nila yan alam nila na may problema yung yung franchise nila. Ito nga yung balita nung 6 months ago. Sabi dito, NTC order SMNI to stop operation indefinitely. Suspension po yung ipinataw sa kanila. Actually, itong issue na to guys, mababaw lang naman hindi naman totally na mababaw, pero kung nagpakumbaba sana sila, kasi ganito, diba itong si Jeffrey Celis, kay Ka Eric naman talaga nagsimula yung lahat kung bakit na naging ganyan yung kalagayan ng SMNI. Si Ka Eric, si Jeffrey Celis,
meron silang live coverage ba yon? I don't know. Tapos sinabi niya na, alam mo ba, yung travel expenses ni House Speaker Martin Romualdez ay umabot ng 1.8, tama ba ako? 1.8 billion travel expenses niya. So, meron pong nakapanood. Hindi ko alam kung House of Representative ba yung nakapanood noon or basta meron pong nakapanood at nalaman ng buong Senado at syempre, 'di ba, ang dami na din kasing ginawa ng SMNI yung red tagging nila, namumuro na sila sa fake news, lumagpas na sila sa press freedom, freedom of expression, lumagpas na sila. So, yung punto kasi dito, yung sinabi nilang 1.8 billion, malaki po talagang kasiraan yun. Kasi yung totoo lamang po na nagastos is umabot lamang po ng 39.6 million. Yun po yung nagamit sa travel expenses ni House Speaker Martin Romualdez. So, una 30 days suspension lang talaga ang ipinataw dito sa SMNI. Pero mataas din kasi ang ihi nila eh. So, ang ginawa nila, instead na, kasi yung request lang naman ng National Telecommunication Commission is magpaliwanag kayo kung bakit hindi kayo dapat isuspend. Sa loob ng 30 days, magbigay dapat sila ng memo, ng paliwanag, 'di ba, mag-submit sila kung bakit hindi dapat sila ipasuspend. So, ang nangyari kasi guys, imbis na magpaliwanag sila kung bakit hindi sila dapat isuspend, ang ginawa nila is nag-file ng motion, which is mali po yung move nila na yun kasi tinaasan din nila yung ihi nila. So, ang nangyari, from 30-day suspension, naging indefinite suspension hanggang sa napunta sa revocation. At ito yung malala guys, kasi yung issue lang naman kasi dito is yung fake news nila. So, nalaman din habang dinidinig yung hearing, nalaman din na may problema sa kanilang sa kanilang network, yung ownership. May problema sa ownership. Nakitaan din ng butas yung kanilang mga pang-red tag. Yung mga anchor nila ay hindi din pala miyembro ng KBP, Kapisanan ng Broadcaster ng Pilipinas, na kung saan wala po silang sinusunod na ethics, 'di ba? Wala po silang sinusunod na rules, ethics, kasi kung ano lang yung masabi ng bibig nila, yun na yun. Ganon, hindi po miyembro ng KBP yung mga broadcaster nila. So, walang sinusunod na code of ethics, which is kahit magmura ka, okay lang kasi hindi naman sila naging miyembro ng KBP. Ang dami pang nakitang violation dito sa SMNI. So, kaya po nagkaroon, kaya po na-suspend at na-revoke nga, may problema nga in the shortest term. May problema po ang kanilang franchise, ang kanilang prangkesa. So, dapat resolbahin nila yun. Kaso hindi naman sila umaattend sa hearing. Hindi umaattend si Kibuloy sa hearing. Kahit nga din yung abogado, lagi niya sinasabi merong sakit. Pero nagpapasa din naman yung abogado niya ng medical certification. Pero you know what guys, bakit nyo pa kailangang magtanong na hindi kayo pinayagan, hindi kayo binigyan ng slot, ng space, 'di ba? Sa ating gobyerno, hindi kayo pinayagan ng Office of the President, Office of the House sa pagkuha ng live coverage ng sona ng ating presidente, na in the first place, hindi niyo na dapat tinatanong 'yan dahil alam niyo sa sarili niyo, alam niyo na mayroong issue yung prangkesa ninyo. Yun. 'Di ba? So ngayon ang masama na naman sa image niyo si Pangulong Bongbong Marcos, masama na naman sa image niyo si House Speaker Martin Romualdez. Tinatanggalan kayo ng freedom of expression, oppression po 'yun sa freedom of speech. Ganyan naman talaga yung usual na ginagawa nila eh. Kasi sa akin guys, kung ako yung tatanungin, yung SMNI is not a media. SMNI is just a useful tool para atakihin yung mga taong nasa gobyerno. Kumbaga yung SMNI, tools nila yun. Attack dog nila yun para atakihin yung mga nasa gobyerno. Hindi po media para sa akin yung SMNI, kundi isa lamang po itong kagamitan na ginagamit nila para atakihin ang mga nasa gobyerno. Kasi hindi naman po talaga yung prangkesa kasi guys, pwedeng bawiin yan, pribilehiyo yan guys, na pwedeng bawiin. Kahit sabihin na lang natin, 50 years, pero meron kayong nilabag sa terms and condition,
So, pwede pong bawiin sa inyo yan. So, pribilehiyo lang po yung prangkesa na anytime pwede pong bawiin. So, yung SMNI kasi, ang daming violation. Ang dami. Kung yung ABS-CBN nga, di ba? Tinanggal. 'Di ba? So, alam nyo na yun yung issue noon ng ABS-CBN. Wala kasi binaraso nila digong eh. So, kung yung ABS-CBN nga natanggal, tapos kayo gumagawa ng mali, ang unfair naman kung kayo ay mananatili pa din. 'Di ba? So, yun guys. Hindi ko alam kung nagpapakatanga lang itong si Jason sa. Pero yung punto natin dito, alam nyo naman yung reason kung bakit hindi kayo na pinapayagan na maka-coop up na mga live coverage. Eh kayo, kasalanan nyo din naman yan eh. Kasalanan ka mo ni Kibuloy. Diba? Anyway, yun guys. It's me again, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.